Magandang umaga po sa ating lahat. At alang-ala sa ating pong Mother's Day, sa lahat ng mga mothers, I would say, Happy Mother's Day. Yung palang wala pa namang anak, ay hindi Mother's Day sa kanila, kundi Happy Sweet Day. Ano yun? Yung mga may anak lang po, yun yung mga may matawag na mothers. Okay, alang-ala sa mga mothers, ay dito nga tayo sa Matthew. Hindi pa ito ang ating text. Matthew chapter 1. Ang sinabi po ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 1, verse 18, 20, and 23. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Binanggit ng banal na kasulatan, she was found with child of the Holy Ghost. So maliwanag po yung nasa tiyan ni Mary ay hindi sinabing fetus, kundi child. Kaya mahalaga po yung child at saka yung fetus. Walang silang binanggit ng Bible yung fetus, ganyan, kundi child. At binanggit din po dito sa 20, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So, maliwanag, binanggit din po na yung bata, ay yung pong kinabubuntis, ay yung Holy Ghost. Maliwanag po dito sa sentence po ng 20, verse 20. For that which is conceived in her is of the Holy Ghost. 21, and she shall bring forth a son. So, lalaki po yung Holy Ghost. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sa 23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, lalaki son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Sa 25, and knew her not till she had brought for her firstborn son, and he called his name Jesus. Yung Emmanuel at Jesus, yun po ang ni-address na pangalan po, yung pong child. Na yung child na yun na nasa tiyan ni Mary, ay yun po ang Holy Ghost. Tayo po'y manalangin, O God, Almighty, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong nabasa. Dalain ko, O Panginoon, na salamat sa lahat na biyaya. Patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Lain turuan mo kami magpakababa sa iyong banal na harapan. Na ikaw lagi makita sa lahat ng panahon sa buhay na mayroon kami na ipinahiram mo, Ama. Dalain ko, i-bless mo mga women's, Panginoon, sa kanila pong pagkukunsip is a blessing. Dalain ko mga kababaihan, Panginoon, magpatuloy according to thy grace, na manatiling na tapat sa lahat ng panahon sa kanilang responsibilidad. Sa bawat isa na laging pinupuri ka sa ibabaw ng lupa habang kami po'y buhay sa bawat isa. Dalain ko ang mga women's, Panginoon, na tumatag sila ng panampalataya according to thy grace, na magamit pa yung parados of the gospel. At ganoon din po, Diyos, na huwag mo pabayaan ang gawain. Thank you, Father. In Jesus Christ, I pray. Amen. Ulit, Happy Mother's Day. Ngayon, maliwanag po na yung pong child na mayroong sa tiyan ni Mary po ay napakahalaga, mga kapatid. It is a plot. Mayroon pong pagtugma sa ating text sa Ephesians chapter 1, verse 1 to 7. Dito po tayo sa ating text at balikan din natin mamaya itong pong ating the birth of Christ. Sa Ephesians chapter 1, 1 to 7. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God,
to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Sa 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with a spiritual blessing and heavenly places in Christ. Sa 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Sa 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to good pleasure of His will. Sa 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted and the beloved, and whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, maliwanag po mga kapatid, yung po ating nabasa ay magtugma rin po dito po sa Matthew chapter 1 verse 18 down to 23. Ang makita po dito ay yung pong map ng Diyos, mapa, yung predestinate, na itatalaga na mangyari po sa daanan ni Kristo. At ganoon din po sa Matthew na ipapanganak po ang isang lalaki sa isang birhen. So maliwanag po, sinabi rin po sa Old Testament, and was then accomplished. Ito po ay naganap dito po sa New Testament. Ngayon, ang title ng mensahe po, The Wealth of the Believer and God's Provision. The Wealth of the Believer and God's Provision. Yung wealth po, kayamanan dito sa lupa, physical riches, sa isang mananampalataya in God's provision. Ibig sabihin, yung mananampalataya, physically, ay they are rich. Spiritually, they are also rich. Na yun po ang top priority ng banal na kasulatan. The occasion was to confirm the church regarding her exalted position in salvation and commission responsibility as custodian of the gospel, to certify that the church called from among Gentiles, racially made up of Jews and Gentiles, was the body, or it is an assembly of Jesus Christ to bear His message, to carry His program of works to all nations. So maliwanag na, and to direct the members of the body. The Baptist churches should have to walk according to the position of His high calling. The wealth of the believer in God's provision sa Ephesians chapter 1 verse 1 to 7. Balikan po natin yung po sa Matthew 1:18. Iyong pong bata na nasa tiyan, hindi po binanggit ng fetus, ay napakahalaga na ang pagganap po na magkaroon po ng bata ay hindi sa lalaki kundi sa babae, mga kapatid. Amen. Sa pag-aasawa ni Joseph at saka si Maria, bago nagsama, mayroon na pong pagkabuntis o nabuntis po si Maria. Na ang reason ay yung kung nasa tiyan ay ang banal na Espiritu Santo. Kaya mahirap papatayin po ang bata sa magitan ng pag-inom ng marami. Kahit anong iinumin ng mga kababaihan para malaglag, mahulog po yung bata o para maalis. Kasi ito po ay physical wealth sa mga mother. Ganon din po sa padre de pamilya. Wealth. Wala pong ahalaga sa isang pinagsama ng Diyos kung hindi sa bunga physically. Nagsama sila dahil gusto nilang magbunga physically. Kaya nasa mapa ng Diyos yan since in the beginning. Kaya napakahalaga ang
papel ng mga mothers. Hindi dadami ang mga lalaki o ang mga kababaihan kung hindi magmula muna sa isang babae na magkakaroon ng pagkabuntis. Pero salamat sa Diyos, dahil yung pagkabuntis ni Maria ay mayroon na pong bata sa tiyan bago nagsama si Joseph at saka si Maria sa isang tulugan. Before, mayroon na pong bata sa tiyan ni Maria. Kaya, ang mga lumabas, katulad po yung paglabas ng bata ni Jesus Christ, ay rumirespeto sa nanay at sumusunod sa nanay, despite na nagamit lamang si Maria na nasa mapa ng Panginoong Diyos para may accomplish ng kaligtasan ng sangkatauhan. Amen? Kaya yung paglabas ni Jesus Christ, mayroong purpose, mayroong layunin at naitatalaga na noong panahon ng Old Testament na may panganak ang bata sa layuning iligtas ang mga makasalanan. Kaya, unang puntos ay spiritual plan. Spiritual plan. Ang plan ng Diyos is spiritual kasi namumuna lagi yung spiritual side, spiritual na puntos sa buhay ng tao. Kasi yung pong spiritual, it is an eternal rather than the temporal. We are not focusing temporal but spiritual plan na nagmula po sa Panginoong Diyos. Ephesians chapter 1 verse 1 and 2. Si Apostol Pablo, itong apostol po na ito ay nai-prophesied sa Old Testament na ito po ay naganap in the New Testament. Ang pangalan ni Paul noong, God had planned a career for Paul, and Paul became the kind of Christians God wanted him to be. Because after Saul, ang pangalan ni Paul, na siya po ay unsaved noon, sa angkan po ni Benjamites. Sa angkan ni Benjamin. Matandaan niyo si Benjamin. Okay? King Saul, from whom he was descended. Kay Saul na hari ng Israel, na siya po ay pinagmula. Nasa linya po, o nasa pagpili ng Diyos, kaya napakahalaga, yung tinutukoy, the call by the will of God. Kaya the plan career, that is a spiritual plan. Yung pagkapanganak ni Jesus Christ, physically, it is the wealth of the believer. Wealth. Wala pong tutumbas yung wealth na yun, na kung ikaw ay piliin ng Diyos to be the one. Ngayon, yung wealth ng believer po ay nagkaroon ng kagalakan ng isang nanay at ang tatay dahil po sa pagkapanganak ng isang bata. That is an spiritual, physical joy, which is a spiritual blessing. Bakit spiritual? Kasi po, di glorify God kung wala kung hindi sa Diyos, ay hindi po nangyari magkaroon ng bata. Kaya, nasa mapa po ng Diyos siya. Salamat sa mga mothers na sila po ay ginamit ng Diyos. Kaya mamahalin natin ang pinanggalingan natin. Karamihan kasi sa mga kalalakihan ngayon ay pinaglalaruan kung saan sila nanggaling. Lahat naman ito galing po sa sinapupunan ng mga nanay. Kaya ito naman mga anak, marami pa rin anak ngayon na isuway sa magulang na hindi nila inaalaala na ang pagpili ng Diyos na magmula pagdami ng tao ay sa paglabas po sa anakan ng ating mga magulang. Dahil po sa physical blessing na nagkaroon ng asawa na ito po ay nasa mapa ng Diyos. Amen? Tingnan nyo, obserbahan nyo ang pampamilya. May matigas ng ulo, mayroong obedient, mayroong hindi suwail, hindi masumuri. Bakit? Gusto nilang sundin ang kanilang layaw. Hindi ko maintindihan ang mga bata ganyan. Palagay mo ang mga magulang ay nagkakamali. Ang mga magulang ay hindi po sila responsibilidad. Irresponsable sila. The only thing we should do, young people,
is to pray our mothers. Kasi ayaw naman nilang gawin yun eh. Kaya nga, after na tayo po inaligtas, na born again po tayo sa spiritual na panganakan. Ngayon, tayo po ngayon ay anak ng Diyos, dapat tayong matuto magpasalamat kung saan tayo galing. Hindi naman nire-require ng nanay mo, mga ikaw ay dapat magbayad yung lahat ng ginawa ng nanay sa'yo. Hindi, ang ibig sabihin, ang Diyos ang nagkukuman. At ayong lahat ng mga anak ay dapat matutong rumispeto at gumalang sa magulang according to God's code. Kasi tinawag ng Diyos, inimapa ng Diyos na magkakaroon ka ng anak kahit wala ka pa ng magulang. Nasa mapanan ng Diyos yan at salamat sa Diyos. Ginamit ang mga kabaihan na dito magmula ang pagdami ng tao according to God's provision. Amen? So the wealth of the believer in God's provision. Okay? Ngayon, by the will of God. See, Saul naman, nasa mapa rin yan. Sa kaligtasan ni Saul, nung siya po'y nakakilala sa Panginoon, that is a divine preparation for Saul na naging Paul, Apostol Pablo. Dahil divine preparation, it's God's provision. Tandaan natin yan. God had planned a career for Paul to become an apostle someday. So God has still the divine preparation for every members, for every redeemed by the blood of Christ. Mayroong layunin, mayroong purpose sa buhay ko, sa bawat isa sa atin. Na dapat tayong matuto gumanan kung saan tayo nagmula at kung ganun sa ating plano ng Diyos sa ating buhay. Never na tayo po ay sumuwat sa pinag-uutos ng Diyos sa bawat isa. The spiritual believer or spiritually is not a group, but it's an individual responsibility. So maliwanag po, ito po ay individual crusade ng mananampalataya. Because we are referring to the character of every member. A spiritual plan, God has a plan to every member, or to every redeemed, or to every saint na niligtas ng Diyos. Mayroong plano ng Diyos na ipagawa sa iyo habang ikaw ay nabubuhay sa lupang pansamantala. Ganun din po, lahat po tayo walang accepted yan. Kaya magpasalamat po tayo po ay isa sa napili. Spiritual provision. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. We might know here that the names and speeches of God the Father and the Son are personal and official dispensational. Remember, ito pong sovereign view. Our salvation was an eternal arrangement between God and the Father. It is an eternal arrangement between God and the Father. Between God and the Father and His Son, Jesus Christ. Between God the Father and His Son. Nagkaroon ng agreement. God the Father and His Son. So our salvation contains all His spiritual blessings. We are not looking for any kind of salvation. It is already planned. It is already agreed before God the Son came to this earth for the purpose to redeem the sinners like us. Our salvation is real. The heavenly places, but a habitation for a spiritual people. Yung mga anak ng Diyos, ang langit ang lugar na tirahan. Ang anak ng Diyos na ito po ang kanya pong kilos. Maliwanag po yung spiritual provision ng Panginoon. Pangalawang puntos, the wealth of the believer in God's purpose. The wealth of the believer in God's purpose. Yung wealth, unang puntos kanina, physical wealth at saka spiritual wealth in God's provision and God's
Ay po doon. Provision. Tama. So, spiritual plan. Ang Diyos ang nagbibigay ng plano sa lahat ng kanyang tinubos. Sa kanyang mga ugali na dapat tayo pong manindigan na sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Yung kanyang spiritual provision, ang ating kaligtasan ay tinapos na ni Kristo. The sovereign view. Our salvation is real. Our salvation contains spiritual blessing. Our salvation was eternal arrangement between God the Father and His Son, Jesus Christ. Kaya pangalawang puntos, the wealth of the believer in God's purpose. Letter A, spiritual purpose. Spiritual purpose. Among our spiritual blessings are Christians' virtues to be cultivated. Ano ba yung mga dapat natin i-cultivate? Yung ating spiritual gift, the faith, ang ating hope and love. I-cultivate natin yun despite the fact na ang lahat ng mga ito ay binigay ng Diyos sa atin. Nasa atin naman ang ating pagmamahal na gawin natin according to His plan. Kaya, the place of our calling, remember, ladies and gentlemen, as He had chosen us, tayo po ay pinili. Tayo po ay tinawag. Tayo po ay tinalaga. Upang tayo po ay maging adopted child of God. Ito pong inheritance and enjoy our spiritual wealth. Dapat tayo higit na magpasalamat na unahin ng Diyos sa lahat ng panahon sa ating ginagawa. Hindi natin naintindihan kung minsan. Pero it is better to obey God's word rather than to complain. Just pray and obey His word. Kaya maliwanag po yung spiritual purpose. Ano ba yung spiritual purpose? Ang katawang ito ay mayaman na physically magpasalamat tayo. Buhay pa tayo ngayon. At ang ating pong katawang ito ay malusog pa. Despite ng ating edad, ay mayroon tayo. Di ba mga kapatid? Si Edmar Aquino na ito. Parang edad niya ay 16. Pero bata pa yan. Dapat tayo kung yung buhay na mayroong kapatid, buhay na mayroong bawat isa sa atin. Gamitin po natin yan. Physical wealth. Napakayaman na sa atin yun. Bakit mayaman ka physical wealth? Buhay ka, may hininga ka pa hanggang ngayon. May hininga tayo. Ano bang hanap mong wealth? Kasi po, yung physical wealth na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, according to His spiritual purpose, according to His spiritual plan, yung wealth doon, yung Diyos Ama at God, the Son, and the Holy Spirit, nasa behind us, nasa atin, kasi we are walking according to His own purpose and in His own provision. Kung kasi sa libutan ng masunod sa buhay natin, walang inisip kundi distraction ng katawan, pasarap pansamantala. Pero ang ating destiny, to destroy this vessel. Ang isang katulad ng anak, beer. Yung masasarap na inumin niya. Masarap inumin niya. Lalo na kasama yung mga ganito, ganyan. Pero ang ibibigay yan, distraction ng katawan. Na ito ay ayaw ng Diyos. Liwanag mga kapatid. Kaya, itong ating katawan na mayroon po tayo, dapat natin mamahalin dahil ang lahat na mayroon sa katawan ito. Hello. Sorry for the delay. Pero sabi mo ng banal na kasulatan, yung pong buhay na mayroon po tayo, i-cultivate natin yung pananampalataya. Example, yung pananampalataya na pinagkaloob ng Diyos sa atin, dapat natin i-maintain o palaguin natin o mag-grow spiritually by grace. Huwag natin pong pabayaan sa digmaan, panlupang, pansamantala. Kailangan natin mag-grow ang ating spiritual side o our spiritual life. Kasi bilin ng Diyos sa atin yun eh. Kaya kung bakit ang salita ng Diyos, lagi po,
ipinipreach sa pulpito, Sunday school, sa worship service, to grow in grace, have faith in God. Kasi alam ng Diyos kasi ang ating kahinaan. Alam ng Diyos ang mga temptation nasa world. Kaya, huwag natin kung hindi sundin ang sinasabi ng Panginoon, it is better to obey rather than sacrifice. The wealth of the believers in God's purpose. Yung wealth na mayroon po tayo, katulad ng kalusugan, katulad ng safety, long life, wealth yan. Yung kung buhay ka bukas, buhay ka sunod na araw, sunod na buwan, that is a kind of wealth na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, sa atin, na ito dapat ang pasasalamatan sa Diyos. Pero ang tanong, yung buhay na mayroon po tayo, mayroon bang kabahagi naman ng Diyos kung bakit tayo po ay tinubos, kung bakit po tayo iniligtas sa bundok ng Calvary? Mayroon bang kabahagi sa buhay mo na habang nabubuhay hanggang ngayon? Okay. Ito ang hamon ko sa inyo. Sa bawat isa, kasama ko. Bago nang kukunin ng Diyos ang ating buhay, kasi wala nang matanda, wala nang bata sa gawain. Kasi lahat tayo pwede daan ng kamatayan. Hindi porke bata kayo, nakasigurado ka buhay ka bukas. Walang nasigurado, lahat po tayo ay nasa lalay sa biyaya lamang ng Diyos, tayo maabot pa ng edad ng 70, 80, o 100, ganyan. Kaya i-challenge yung members. Yung buhay na mayroon ka, isang kalusugan yun. Dahil ang buhay, ay pinahiram naman ang Diyos ang buhay. Bakit sa ibang buhay? Sige nga. Alam niyo, maraming sasayang sa ating mga kabataan yan. Yung kanilang buhay, pupunta sa wala. Pangatlong punto sa panghuli. The wealth of the believers in prayer. The wealth of the believer in prayers. Yung kayamanan na mayroon po tayo ng kalusugan, karagdagan ng buhay, kasi ang pera hindi niya kayang dagdagan ng ating buhay. Kahit anong gagawin mo, kung ma-hospital ka, kung talagang katapusan mo, wala rin magagawa ang pera, wala rin magagawa ang buto. Ang nagbigay lamang po ng ending ng buhay ay yung nandoon na yun, dapat natin purihin sa lahat ng panahon. Nasa kamay niya, nasa kudyat ng kanyang biyaya. Kung tayo ko'y matitepo o hindi. Kaya nga, walang magagawa ang pera o ang siyensya. Magpasalamat tayo sa Diyos kung gagamitin nila ang doktor. Ito. Physical na curement. Physical na pagkagamot sa ating problema. Kaya, wala kang dapat hahanapin ka. Kung nasa iyo si Jesus Christ, nasa atin po ang kaligtasan, nasa panig po tayo ng Diyos. Lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Ano bang hahanapin mong kayamanan ba? Kung nasa atin ang kayamanan, physical. Kung maghanap ka ng katulad, may four-wheel, pagkaroon ka ng maganda-gandang buhay, yung four-wheel na magagalang sasakyan na mayroon sila, mayroon sa mga mayayaman. Pansamantalang kasiyahan ko, yung pansamantalang kagalahan nyo. Ang gusto may punto ng Diyos dito, yung kung mas the best kaysa doon. Kasi we are living temporarily dito sa lupang pansamantala. Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, alam naman ng Diyos na tayo kailangan natin yung mga ganyan, magagandang sakyan, yung mga magagandang buhay naman pansamantala. Alam naman ng Diyos yan. Huwag lang natin pangunahan ng Diyos. Maliwanag ko, ladies and gentlemen, huwag naman natin pangunahan ang Diyos. Dito sa spiritual, the wealth of the believers in prayer. Letter A, spiritual prayer. Spiritual prayer. Yung kung spiritual prayer, dapat po tayong mananalanginin na anak ng Diyos. Bakit tayo mananalanginin? The faith and love of this Ephesian believer was an incentive to Paul to pray for their continued spiritual growth. Ito pong mga lingkod ng Diyos, lagi pinagpipray itong mga anak ng Diyos o members ng Human Christian Baptist Church. Si Apostol Pablo po ay pinapanalangin yung mga Ephesians believers. Kaya kami po yung mga lingkod na ipinagpipray namin ng mga members bawat isa.
Kasi ang gusto lang namin, hindi yung gusto ko. Yung gusto ng Diyos sa inyo po, mag-grow kayo spiritual growth. Para pag dumating po ang tukso, dumating po yung pagkakasala, meron tayong panlaban sa kanila, not in our own might, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Nung tumibay ka sa pananampalataya, kumilos ang banal na Espiritu Santo, kasi naka-indwell sa atin ang banal na Espiritu Santo. Kaya tayo po ay lagi nasa panig po ng victory. Pag talunan physically, nagwagi spiritually. Ang dami niya. Sa akala ng talunan tayo physically, katulad ni Jesus Christ. Pinahirapan, talunan physically, yun ang nakikita natin. No, nilibing na, talunan physically, kasi nilibing na ang Redeemer. Plano ng Diyos mangyari lahat yan. It is a map, predestinated. Pero, nung nabuhay na muli, ito natin nalaman na kung bakit napahirapan para ipakita sa kanyang kahirapan, mayroon pa rin yung word, obedience unto the Father. Sa mananampalataya ko ngayon, iba eh. Pag nahirapan, lumayo na. Dapat, nahirapan po tayo, hindi. Lagi tayo lumalapit sa Diyos. Ganun po ang spiritual prayer, the wealth of the believer in prayer. Wealth. Yung kayamanan na tayo makiusap sa Diyos, it is a privilege for us as children of God. Pribilehiyo sa atin na napili makipag-usap sa Diyos. Hindi po lahat makipag-usap sa Diyos. Yun lamang anak ng Diyos na tinubos ni Kristo sa bundok ng Kalbaryo. Kaya spiritual prayer, it is our privilege. Na magkaroon po tayo ng oras, italaga na tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Na tayo po'y dapat humingi at isangguni sa Kanya ang lahat may problema ang bawat isa. Ladies and gentlemen, I challenge you. Why not obey His word? At magkaroon tayo ng spiritual blessing. A blessed morning. Happy Mother's Day.